Hello everyone, mga kabikers. Meron lang po akong konting ipapakita na kung paano maglinis ng motor. Pagkatapos hello mga kabikers. So, ganito po ako maglinis ng motor. So, gumagamit po ako ng basahan at sabon at tabo, balde. So, magamit ako ng mga sabon na panlaba. Ayan po, kinukuskus ko po siya ng manong-mano lang sa mga bawat parts ng aking motor. So, sinisipat ko talaga kung nasaan yung mga dumi, kung nasaan yung mga bakas ng putik. So, para mas malinis ko siya ng maayos. Hindi po ako gumagamit ng pressure hose kasi pag gumamit ka po nun, minsan kasi masyadong malakas yung pressure ng tubig, di po ba? So pumapasok po siya dun sa mga singit-singit ng ating mga spare parts. Siyempre, pag hindi natin napunasan yun. So ang tendency nun, doon na siya maglalagi yung tubig na yun. Kasi hindi matagal siyang matuyo. So, ang magiging sanhi po nun, kakalawangin yung mga hidden parts ng inyong motor. So, hindi naman agad siya masisira, no? Pero, after a year, siyempre, may ipon yun. Kalawangin siya doon. So, yun yung kakain ng inyong mga spare parts na unang masisira. And then secondly, may mga parts doon na may electric na dinadaloy ng kuryente. Siyempre, magkakaroon ng grounded sa mga parts din niya na kalapit ng parts na yon na pwedeng makasira ng inyong motor. Dahil nga dun sa tubig na hindi ninyo napunasan dahil dun sa lakas ng pressure ng hose, sa pumasok siya dun. So, yun yung magiging tendency na maaring masira ang yung motor katagalan kasi nga kakaroon siya ng kalawang. Secondly, yung grounding na pagbasa ang yung motor, magga-ground siya, madadama yung ibang spare parts. So, yun, mas maganda pa rin kung mano-mano na lang, katulad ng ganito, ginagawa ko, yan, sabon, tubig, kung ano lang naman yung mga nakikita nating madumi sa ating motor, yun lang naman ang pwede nating linisin. Hindi naman kailangan na talagang halos pakintabin mo na mabalatan na yung motor. Kasi 'di ba, ang mga nakikita lang naman dito yung mga napapansin natin na nasa labas. Yun lang naman ang nililinis ko diyan. So tulad ito, mga kadena, yan. Nililinis ko. Importante kasi ang kinakalawang kasi ito So para hindi mabuo yung kalawang, kaya inaagapan ko talaga siyang linisin. So ganun din itong gulong, yung mga nakadikit sa kanya, lahat yan ang makikita kong may mga alikabok o naaabot ng mga dumi. So basta yung mga spare parts na mga nakatago, hindi ko na po siya pinakikialaman kasi minsan may mga spare parts dito na sensitive sa tubig o yung malagyan natin ng tubig na hindi naman kailangan. Kaya nangyayari, ang tubig naiipon na lang doon at nagiging kalawang, at yung iba naman pag naiipon nagiging grounding naman doon sa malapit na spare parts niya. So yun lang, ganito lang ako maglinis. So tubig, tabo lang, gamit lang ka lang ng tabo, yan, buhusan mo lang siya. Importante lang naman dyan yung mawala yung dumi. Para sa akin lang naman, hindi ko naman pwedeng sabihin na gayahin nyo. Kasi siyempre, ito yung style ko sa paglilinis. Kasi
Minsan kasi dati may mga motor kami na maliit na halos basahin na namin ang buong katawan nun ng hose. Kaya anong nangyari, pag nung pinandan namin, nagkaroon ng pang spark. Parang nag-grounding siya. May mga tubig kasi doon pala na nalagyan ng kuryente, gumapang, nasira yung ibang components ng motor. This lang naman sa experience na ganun. Pero para sa akin, kung nasa inyo rin naman yan, kung paano kayo maglinis ng motor. So, para sa akin, ganito lang ako maglinis. Yung ano lang, yung nakikita kong dumi na pangit sa paningin ng aking motor. Pero yung mga hidden parts na talagang ayokong bugahan ng hose. Baka kasi masira. Mahirap na. Baka mas mahal pa ang paggawa ko eh. Mas mabuti na rin yung ganito. Tipid. So, ganito lang mga kabikers. So, parang ano lang, paligong bibi lang. Punas-punas. Yan, ito yung basahan. Patutuyuin talagang. Sinisipat ko talaga, pinapatuyo ko talaga. Lalo na kung natamaan ko yung mga parts na hindi naman talaga kailangan basahin. Katulad ng karburador, mga ganon, di ba? Yung mga spare parts, mga starter, mahirap na pag nabasa ng tubig yan, nag-i-spark yan, madadamay yung ibang makina, mapuputok yung fuse. Kaya ayun, ganito lang talaga ako maglinis. Sa yan, konting punas-punas lang, ayan. Tapos mamaya, papainitin para na-condition ulit siya. Okay. So, malinis-linis na. So, kailangan alagaan natin ang ating motor dahil ito yung kasama natin sa ating paglalakbay. Pagka may nakita tayong hindi maganda, talagang agapan na natin para hindi na lumala. At kung may magagawa pa tayong pag-iingat, siyempre gawin natin, di ba? Siyempre hindi naman kasi biro bumili ng ganitong motor. Talagang pinag-iipunan yan. So yun lang kabayan, kabikers. Ito lang yung aking may share. At ito po ang kabuuan ng aking XR 150L. Sana makatulong ng konti. Alam kong mahusay din naman kayo maglaga ng yung motor, pero para sa akin ito lang ang alam ko. Yun lang naman para magtagal, para sa akin lang. So yun lang mga kabikers, at salamat po sa inyong panonood, at sana wag kayo magsawang subaybayan ako. Salamat po sa inyong lahat. So, yun lang po mga kabikers, at mag-ingat po kayong lahat. But if I lay down and I play dead